first, ang gagawin natin, bubutasan natin to. Tingnan nyo to, no? May intersection kayo magagawa doon. So basically doon nyo ipe-place yung mga butas. So mag-work muna kayo sa mga corners. Muna, ito yung hawakan nyo mula dito. Yung mga 1/2 inch yung distance from the yung butas na gano'n. Kasi kung masyadong close, marupok. So mga 1/2 inch. 1/2 inch kasi hanggat maaari, mapaglayo-layo natin yung halaman para hindi siksikan. Yan. So, pwede natin ipapatan to. So, yan. Itong butas na to ay fit na fit dun sa gagamitin nating cup. Unfortunately, yung mga cups, iba-iba design at iba-iba laki. So, itong size na to, diameter na to, ay fit sa 8 ounce cup, styro cup. Ano? Ang plastic liner actually ay mga plastic bag. Ano? Itong plastic bag, ang kanyang dimension is 20 by 30 inches. Ang kanyang kapal ay 0.003 inches. At kung bibili kayo, isang ganito ay 50 pieces. Pero actually, pwede kayong gumamit ng ibang plastic. Basta ang mahalaga, yung plastic yung gagamitin, yung makunat. Ide-demonstrate ni Ega yung kung paano maglalagay ng... Actually, pwedeng mabilisan eh. Gusto tingnan nyo. Ito kasi pwedeng iwain lang natin eh guys. Ito yung express. Ang expressway ay ganito. Siyempre ayaw nyong ma-touch yung gitna. Expressway, ganito. Ito na. Express na yan. Lagyan lang yung tubig, hahakap na yan. Kanya lang, ang experience namin, pag hindi naka-tape, pagkagamit at hugasan, gaganyanan na. Gagalaw na. At mahirap hugasan. So, ang ginawa namin, minamount namin talaga, gumagamit ng tape. So, ito si Egay. So, nakita nyo, igitna nyo yung plastic bag at doon nyo i-fold na ang eksakto dito sa inside length. Ano? Tapos, dalawang klaseng tape ang kailangan nyo. Isa yung masking tape na pang temporary mounting at saka yung for permanent mounting, yung packaging tape talaga na. Kasi yung masking tape, pag nabababad ay nabubulok mo na natatanggal. Napapalawan nyo? Opo. Okay na po. Yeah, pwede na po yung isa. Yan na. Yeah. Actually, kanyang masking tape, pwede nating i-adjust. Kasi hindi naman napaka-perfecto na kuminsan. Minsan kasi hindi parehas yung So, ang mahalaga, ganito yun. Dapat hindi bababa sa gilid nito yung taas ng plastic sa yung liner natin. Otherwise kasi ito kasi yung ating guide kung gaano kalalim yung ilalagay nating tubig. No. So ibig sabihin dapat ganun din kataas at least yung ating sidewall ng ating liner. Unahin nyo muna sa itong tabi dito. Huwag nyo tatakpan yung pinaka-lock dito ng
kailangan nyo i-prepare itong mga cups na ito. No? Yung mga cups, iba-iba ng design at sizes. So nakita nyo, iba-iba yung baon. No? So ang pinakamalaga, yung pare-pareho yung ano nyo, yung size. Kasi para eventually, hindi ba, ang target natin, dumubog ng half inch at most yung kuwitan ng baso sa solusyon. Kanya kung iba-iba yung size, gaya nito, ito ata 12 ounce, malaki siya pero actually ay mataas yung kanyang hang, kanya hindi siya aabot dun sa solusyon. So matutuyo lang yung seedlings dito. Kanya ang pinaka-importante, once na piliin nyo yung pinaka-common na nabibili nyo sa lugar nyo na design. Kung ang common ay may leeg, yun yung mag-stick kayo dyan. Pero kung ang common ay yung walang leeg, usually ito yung common eh. No? So, yun. Pero ang gamit natin dito ay itong maliit, itong 8 ounce rather than yung malaki. Maliit lang, mas mura. Kasi ito, tagpas ng piso kung bibili nyo. Ito ay mga piso siguro. Pero kung may mahingan kayo, yung mga gumagamit nito sa mga Starbucks, mga ano, so ayun, makakamura kayo. So ngayon, tuturuan namin kayo ngayon na maggawa ng cups to prepare for making seedling flag. Ano? Ganito yon. So pag hiniwan nyo, include na niyo yung ilalim. Sides hanggang ilalim at hindi napakaluwang ang slit kasi pag masyadong maluwang yung ating kusot, yung pinakalupa natin tatapon, no? So ayan, gumawa kayo ng mga 6 hanggang 8, no? Pwede kayong mag-invento kung ano yung panghiwa ninyo. Pero actually, ang nakita namin pinakamadali ay kung meron kayong ganito. Lagari. No, mabilis na. Yan. So ready for picking na. So ano mga kailangan nyo sa pag-pick? Ang kailangan nyo siyempre itong cup. Tapos sterilized na kusot, pardas. Tapos siyempre itong pinatubo nyong seedlings na mga 5 days lang daw to, no? Pero mabilis lumaki kasi petsay eh, kaya pwede nang i-prick kahit ganito pa lang kabata, no? So, kailangan pa rin nyo ay yung stick. Ang una nyo gagawin ay, of course, lalagyan nyo ng kusot yung mga cup nyo. Mga 1/3 nung volume. Huwag puno kasi ang tendency ng ugat pag puno, hindi lalabas. Doon lang mananatili sa loob. Hindi natin ma-encourage na lumabas yung ugat sa papunta sa solusyon. Kanya mga 1/3 lang. So ngayon, i-demonstrate ni Egay kung paano. Yung next step na yon, dapat ay ginagawa ninyo so kung saan nyo talaga i-set up ito. Kasi isang box na puno nito, mga 12 kilos. Kanya kung dito kayo naglagay ng tubig at bubuhatin nyo, 12 kilos ng 12 kilos yon.
At liligwak pa yon. Pagod ka na rin. Kanya, be sure na before nyo tubigan nyo, kunwari, dito kayo sa loob ng bahay nyo, Set up na. huwag nyo yung tutubigan sa loob, kundi kung saan nyo dapat isa-set up. Saan dapat isa-set up? Sa labas ng sun. Sa ilalim ng bubong, kung wala kayong greenhouse na naiinitan sa umaga. No. The earlier and the longer sa umaga, the better. Yung the rest of the day, pwedeng yung diffuse light na lang. Next step ay yung lagyan natin ng tubig itong inyong pot. Ano? Ang ating, as a rule, hanggang dito. Kunwari, inilabas na natin. Ito, mga 12 liters ang ano. Tingnan natin kung... So, be sure na ang paglalagyan nyo level. Kasi pwedeng nakatagil na ganyan. Dito ay puno na tingin mo. Dito ay kulang na kulang pa. So, nasa ano na ba? Sa tingin nyo? Tawa na po. Yan. So, kung per box lang at hindi maramihan talaga ang gagawin nyo, ay meron tayo dito pang-measure. So, ito yung snap fertilizer, snap solution na concentrated. So, at ito naman ang pang-measure kung how much yung gagamitin nyo per box. Per box ito ha. So, itong guhit na ito yung sundin nyo kung gano'ng karami ang inyong itatakal per box. Ano? Ito ang Snap A, ano? Snap A, at ito naman ang Snap B. So, ang paghahalo nito ay kahit alin ang mauna, wag lang sabay. Ano? Ano? So, nilagyan natin ng 12 liters of tap water. Tapos, saan? Hanggang saan? Sa may guhit. Mga 750 ml yan. No? Yan. So, ito na rin yung inyong pang-mix. Okay lang yun. Okay lang na, oh. Hindi siya delikado. Ang mahalaga, huwag nyo tanggalan ng label kasi kung kayo ay may mga skipping na baka akala ay soft drinks, ano. At saka ilayo nyo talaga sa mga bata. So, ito naman ngayon. Pero pag sa maramihan, maganda, meron kayong plastic drum, yung blue, na 200 liters ang capacity. So, yan na. So, yan na. Ready na yon. Generic kumbaga ang timpla for all crops. Tingnan natin kung lulubog. Tutubo na. Paano malalaman kung lulubog ang puwitan ng baso? Tingnan natin. Tama. So, ayan o. Nakita nyo tumutulo. So, ibig sabihin ayos yan. Kung lahat tumutulo at pare-pareho naman yung butas nyo at yung size o yung pagkagawa ng cup nyo, meaning pag tumutulo yung isa at pare-pareho naman yung lalim nito at level naman yung bench nyo, pinagpatungan nyo, mas malamang, most likely talaga, lubog na lahat ang puwitan ng baso nyo. So, ayan. So, 2 weeks, tingnan natin. Ano? Although, dapat ay hindi nagalaw eh. Tingnan natin kung gano'n na ang nakain. Tingnan nyo. Hindi pa masyado nabawasan. At pagdating ng 3 weeks, Magaling. actually, iba-iba. Petsay, pero usually naman, pare-pare sila ng water use. Isang linggo lang yung diferensya. Layo, no? Parang hindi proportional yun, no? So, ayan na. Oh. So, ibig sabihin, Pwede po gamitin. at marketable size na,
ng trabaho mo ng tubig. Halos tapat panama ang ubos ng Tubig. tubig nyo. Ah, okay. So kung malapit na i-harvest at kailangan tubigan, tubig na lang pwede. Plain Oo, water. Plain water. Sa next week, ito ang Oo. May konti pa naman natitira yan eh.